kagabihion mga igsoon, nagpadayon ta sa pagtuon sa ato ang biblical prosperity ika-82 na nato ni nga pagtuon sa biblical prosperity. Let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this opportunity that we could again study and learn some principles regarding biblical prosperity. I pray, dear God, that you would help us to be strong, watching the world, Lord. Usahay mo saka, usahay mo ubos, labi na karong panahon na ay mga gubat sa lain-lain ng mga nasod o madamay gyud ang ekonomiya bisan sa among nasod, Lord. And maapektuhan ang mga prices sa mga palitunon, labi na ang fuel. And maapektuhan pod ang dagan sa panginabuhi. But watching the world, Lord, usahay mahadlok mi. Pero tuguti, Lord, nga makatunan yun namo nga lahi ni ang among panginabuhi. Kay naamay biblical prosperity nga dapat diha mi mututok, diha namo katunon, Lord, kana mga langit nun nga mga giya sa pagpanginabuhi aning kalibutana. Please allow me, O Lord God, to deliver this message according to your will and help us to learn it, Lord, so that we could apply it as we serve you, O God, nga dili mi magmahinadlukon tungod sa mga panghitabo sa among palibot. Salamat kay Lord once again, and let this be for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Divine Law of Generosity. The Divine Law of Generosity. Now, we know that generosity na aginay bugti. Kita nga mga Kristohanon, gusto sa Ginoo nga mahimo tang generous. Because as a believer, if you are not generous, you are dangerous. O inay mo tapad. If you are not generous, you are dangerous. Inay na. Kay ang kaning generous, nga sakto ang iyang kasing-kasing, maura may makaangkon sa panalangin. So in other words, kung panalitan, dili ka generous, wala kay blessing madawan sa Ginoo, mahimo kang danger sa iyahang panudlanan. Kay mahimo magkang excess baggage, mahimo magkang burden. Isip simbahan ba? Isip simbahan. Kay dili ba ta katalikod mga igsoon? Kay part man sa body. Kay panakuha na to. So whether you like it or not, you may be a blessing or a burden. It depends on you. Giunsa nimo pagsunod ang Ginoo. Pero kung ato lang yung tan-awon mga igsoon ang giya sa Ginoo, sundon na gyud nato kaning iyahang pamaagi para makapanalangin siya nato. Di bali nagdaghan o kanang gamay ang ipanalangin sa Ginoo, dili ka mahimong bugat. Nga naman, nahiuyon man ka sa giprepare sa Ginoo, ang klase nga panginabuhi, mao may imong naangkon. Kaya kaning lawas di man, tanan naong, dili tanan tiil, di tanan kamot, dili tanan kanang baba. So, managlahi mga igsoon, nay dako nga part sa atong body, nay gamay nga part sa atong body, mausad na sa simbahan. Pero, malipayon ang tanan. Dili pa sabot, a portion of your body is happy, but a portion of it is sad. Di mo na pwede. Di ba? Usay, ngano, nagngisiman ka, magulanon ka, nagplinastic. Kaya disod kayo mga igsoon nga, ang kapikas sa imong abil, dili nga ngisi, ang kapikas, gamungot. Lisura po na anaw eh. O, doha man nakangabil, ang ibabaw og ubos. Ang ibabaw nagngisi, ang ubos nagmungkot, usao man na. Unya, doha man nakamata, ang usa nagngisi, ang usa naguol. Ang ilong, doha man. Musabay man ang ilong. Ang usa mulisngag, ang usa musa. ato na lisngagon tanan kay masuko og mungisi, mulisngag man jud. Ato na tablaho ng ilong, pero lisuras mata ug sa baba oy. Di ba no? So it's either you are happy or you are sad. It's either you are a blessing or a burden.
kinanglan imo jud nang ilugar gyud na imo kaugalingon. Now God wanted us to become a blessing to each other. Again, ayaw i-compete kung unsay naa nimong gikuptan sa usa. Just be a part of everyone's life. Mura ba og nahimo tang part sa iyang pagpangalagad, nahimo sa siyang part sa atong pagpangalagad, nagkwanta ba? Nagfitly join together as what the Bible says. Nga nagka-give and take ta ba? Naay reciprocal ba nga nagdagan sa ato ang kanang kinabuhi? Ang part sa imo nahimong help sa ako, ang part sa ako nahimong help sa imo. Mura bag naay interaction ba? Di ba? Kung unsay imuhang gikuan diha, nagamit nako, ang ako pong gihimo, nagamit pud nimo. Ikaw na nagtinabangay rata ba? Kay kung dili magud, ang may tabo, puros ra kasuyop, wala kay kanagwan, wala kay ambag, mahimo kag burden. Nakuha na to mga igsoon? So you can be a part of kanang whatsoever sa body, which is the church. It's either finances, it's either time, it's either muscle, it's either kanang imuhang kanang ability, ingon na ba? Anything. Just to take part of the big mission na gihatag sa Ginoo nato, giintrigo sa Ginoo nato, just take a little piece of it to help. Ana lang ba? So, being generous is the key. Kay it's either mohatag kag time, mohatag ka og talent, mohatag ka og finances, mohatag ka generosity man na. And every generosity that the believers will do, balikan jud ka sa Ginoo. Di man siya pwede magpalupig mga igsoon. So, tulo ka prinsipyo atong isgutan tonight regarding aning a message. Number 1, giving unlocks receiving. We want to receive, but nakalak. Ganahan ta madawat ba? Ganahan ta panalanginan? Ganahan ta kay para nato basta matagaan ta blessing. Pero buhatag ta agoy. Bali. Kanang nadawat nimo, that is not the blessing yet. Ang tinuod nga blessing kanang madawat nimo because you give. Nakuha na to? Because only giving can unlock the real receiving. Kana makadawat-dawat tag ginagmay mga igsoon, hindutag yun aning mga lagat is gano'n. Sige tag hatag-hatag ba, pero ikaw wadyo kay hatag-hatag. Di ba? Nyam si kagwali nga giving, pero ikaw di yung kabaw mo give, di ka kabaw mo tithes. Unsao man na nato, dili balance mga igsoon. So, kung gusto ka nga ma-unlock ang receiving, nga kanabang magkapunga-punga ka sa pagdawat, amao ni giving mga kaigsunan. When we sow into others, God ensures we reap blessing in return. Isiguro yun na sa Ginoo yun. Atong tanawon mga kaigsunan. Luke chapter 6 verse 38 sa permero nga bahin. Ingon sa Bible mga kaigsunan, give and it shall be given unto you. It unlocks receiving. When you give, na ay ni open. Mabalik sa imuha. Give, mao na siya ang nag-open, it shall be given unto you. Ikaw nga nihatag, makadawat. Tanawa rago nag-unsa ka tanghaga mga igsoon, kaning Ginoo sa iyahang gibuhat ba para mapanalanginan ka? If you want to be blessed, give. As simple as that. Mga igsoon, simple kayo sabton. Kinahanglan mukuan ka, muso ka in order nga muani ka. Inga na ragyod nga prinsipyo, sowing and reaping. Ingo na ragyod. Kung gusto ka nga kanang according sa gingon sa Ginoo, kung gusto ka mapuno, hapwai. Mabito na dunay katong permigyo niya maapining datuang batanon mga kaigsunan, puno kayo siya. Pero he wanted more. He wanted eternal life. Kay mauray wala dito sa iyahang collection. Sa tanan niyang collection, riches of this world,
Usa ra giwa eternal life. Wala siya kasiguruhan nga kuan na siya kinabuhing walay katapusan, and he wanted eternal life. Mo na nidool siya ni Christ, unsa may akong buhaton in order makaangkon ko ana. Simple ra kay gingon si Ginoo. Pauli nya katong tanan nimong koleksyon ibaligya to ihatag sa pobre. Because you don't need those. What do nimo gikinahanglan ang mga earthly riches in order to have eternal life? Ingon ana siya kamahal kanang eternal life mga igsoon. Ingon ana siya ka-expensive. Nga dili nimo pwede iipon sa imong collection aning kalibutan na, it needs to be surrendered in order to have eternal life. So ingon ana mga igsoon, usahay ang atong unahuna kanang basta daghang tagkwarta, nindot atong kinabuhi, dili nindot. Because it can never make you happy. Daghan na kay mga tao maka-attest ana mga igsoon. Ang katong young rich ruler, usa na to siya. Nga sa kadaghan niya ang kwarta, nibiya siya ni Kristo mga kaigsunan nga magulanon, di pwede. Isura di aning eternal life. Uy. Kita luwas na ta. Luwas na ta. Ang pamaagi sa panginabuhi sa usa ka luwas, give. Because we are now abiding in the blessing of the Lord. Kung unsa iyang i-provide na to, naa na atong pagsalig diha, wala na sa atong effort sa pagpanrabaho, wala na sa atong effort mga kaigsunan sa pagpanindot sa atong kinabuhi diri para musuyop ang atong kinabuhi og kwarta. Wala diha. Ang tinuod nga panalangin sa mga Kristiyanon naa sa Ginoo nga iyang ibubo sa atoa mga kaigsunan. And that is why God wanted us to learn His way, and His way is give. And according to what the Bible says, it shall be given unto you. Proverbs 19:17. Tanawa sa Proverbs 19:17. Sa Gingos Bible. He that hath pity upon the poor, lendeth unto the Lord. O unsa man ni siya? Pagpantrabaho ba ni? Pagnegosyo ba ni? Pagpangwarta ba ni? Dili, hatag. Siya nga naghatag ngadto sa mga kabus, iyang gipahulam ngadto sa Ginoo. And that which he hath given will he pay him again. Kinsa iyang gipahulam? Sa dihang gitabangan niya ang pobre? Ang Ginoo. So ang Ginoo iyang gipahulam. Kinsa imo bayad? Ang pobre o ang Ginoo? Ang Ginoo. Sa ito pa, ang kaning pagtabag mga igsoon, dili ka maghuwat nga balikan ka. Give man to give. Maunay gipaningkamutan sa yawa nga di nato mahimo ang giving. Murag gihigtan ba nga gustuhon man natong muhatag unya wa man tay makuot gud. Mo na sakit kayo sa kasing-kasing. Subo kayo nga hunahunaon mga igsoon, nga daghan ang tabangonon, na ay manuol, na ay mga igtabang, na ay dili na to mahatag bitaw ang gikinahanglan because nakadaog ang yawa sa ato ang kanang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Wala na to naangkon ang panalangin nga giingon si Ginoo, I will provide. Tungod kay wala nasibo ang atong panahon diha sa gusto sa Ginoo mga kaigsoon. Sumo na ang yawa na ningkamot gyud nga di ka kagib. Kay panakuha nato mga igsoon, batol kini. Matag adlaw sa atong kinabuhi, ayaw ka sufficient lang nga salamat na meet akong need. What about the needs of others? Naaman diha ang pag-adlak sa blessing. Naaman diha ang pag-adlak sa receiving. Dili man sa pag-meet sa imong personal nga panginahanglan. Dili man sa pag-meet sa imong personal nga mga bayrononon. Kundi beyond that man, beyond that, ang imong giving. Amo na dili ta makaabli mga kaigsunan sa gangaan sa langit para mabubuan ta because wala man tayo yawi nga giving.
Nga bisan ang atong giving sa simbahan, ato magginatipid. Kaya pa, nakasabot mo? How much more katong mga tao, mga kaigsunan, nga wata kaila. Gitipid gani nato nga nakita nato ang mga sakripisyo sa mga katawhan sa Ginoo. Dili gani ta katunol mga igsoon sa mga Kristohanong nga nakita nato nga nangalagad sa Ginoo. Kana pa mukalit lag butho sa imong kinabuhi unya, mukalit lag ladlad sa ilang kamot unya pangayo. Kana pa matagaan nimo. Mo na nga dili gyud ta kapasar aning giving. Kay ngano man sa ato pa lang diri sa sulod pa lang, sa ato pa lang kaugalingong pamilya. No? Atong mga anak ginatipid nato, naglinaog ta sa atong asawa, sa iyong mga bana, naglinaog ta. Murabag ang akong kwarta ako ra ni ay gilabti. Giving is number one problem of the believers. Pero kung naana nakatuna na nimo mga igsoon nga ang paghatag mura na lang og kanabitong mura nagwa ka ng hatag og kwarta ba? Murag ang kwarta ka nang mura na siya og kanang duaan bitaw nga og ganahan o sige o. Awa na ang Ginoo nakatanaw nimo oy pasado. Pero kanang inighatag nimo murag magkurog pa imong kamot mo hatag ko ni. Tanaw sa Ginoo agoy pasmado. Dili pasado, pasmado. Kay murag katagundi man katagundi. Dili ta mingyo na kadita kapasar mga kaigsunan. Dili maablihan ang panalangin. According dili sa verse 17 nindot kayo. Naluoy ka lang sa mga pobreo. So kanang kaluoy nagyo nay unod imong gitabangan. Imo nang gipautang sa Ginoo. Ug ang Ginoo mismo ang mobayad nimo. So tungod sa imong pag-give na open ang receiving. Kay wala man gibayad ngadto sa Ginoo ngadto sa imong gitagaan, gibayad sa Ginoo ngadto sa naghatag. Oh, blessing ba ang giving? Yes. That is the law of generosity. Principle number 2, God's abundant measure. God's abundant measure. Lahi ang measurement sa tao, lahi ang measurement sa Ginoo. God's prosperity is not limited. It is abundant, overflowing, and beyond expectation. His blessings exceed human calculation. Una-una ang gina mga kaigsunan. Mulabaw gyud na ang iya sa Ginoo. Usay kita mga maingani tingali ni ako madawat. Uy, pag ang Ginoo nay molihok mga kaigsunan, di ka ka-imagine. Di nimo matag-anan. Dili nimo mabasa ang una-una o kasing-kasing sa Ginoo how He is going to bless you. Tungod kay nituo ka mga kaigsunan aning Luke 6:38. Nakuha na to? Balik ta. Luke 6:38 sa letter B. Luke 6:38, letter B. O sa King's Bible. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over. O sa tawag ni mo na? Beyond expectation. Nihatag raman ka. Pero ang gibalik sa Ginoo mga kaigsuonan, sobra-sobra sa imong gibuhian. Wala gingon sa Bible, it is more blessed to give than to receive in the book of Acts. Nakuha na to mga igsoon? Wala way alkansi sa giving yun. Walay alkansi sa giving. Kaya nga naman, that is God's plan, God's abundant measure nga iyang gitudlo sa iyang mga anak. That is God's abundant kanang way how to bless His people. Pero ang mga Kristohanon, kung kita nanimuyo ta mga kaigsunan nga muratag naglukdo pirmi og problema, naagi something nga wrong sa atong kinabuhi. Naay portion sa atong kinabuhi nga na-miss na to
ang giving. Because as believers, we need to rebuke ourselves. Kita individually, badlungon yun nato atong kaugalingon kung laog ta. Badlungag yun. Kung naapay pagkalaog sa imuhang kinabuhi, badlungag yun na, kay dako kay ng problema ikatampo sa imong kinabuhi dito sa unahan, apil na ang imong pamilya. Kung ulitaw og daga pa mo karon, unya dili ka kaangkon o dili ka cut-on o giving samtang ikaw wa pa naminyo, agoy kaminyo nimo diha nimo mahibaw-an mga igsoon daghana nagastuhonon sa kinabuhi minyo. Lisod jud kaayo. Mao na nga ayaw jud ninyo gunaw na nga inig kaminyo ngano day magtinabangay mi. Bisa pa magtinabangay mo. Kung mo kontra ka sa pamaagi sa Ginoo, lupig jud mo. According sa Bible, bisa pag though your hand joined together, fighting against the way of God, you cannot win. Ang pagsunod ra gyud mga kaigsunan, bisa pagtalikdan ka sa tanan against all odds. But you are following what the Bible says, you still win in your life. Makadaog jud ka. Di pwede mapildi ka kay ang Ginoo mo imuhang kanang kauban. Pero kung ang Ginoo na imo kaaway, bisan pagtabangan ka mga igsuon sa tanan mga kauban nimo, tibuok kalibutan budapig nimo, Ginoo imo kontra, ay kinsa man na sila. There is no opportunity in this world mga igsoon that can pacify your pain, your problem if you are against God. Wala gyud opportunity nga makarescue nimo. Because only God has this plan for His children. Only God. Nindot kayo ang plano sa Ginoo. Lalimad ka na mga kaigsunan. Unsay gingon? Good measure. Ang sukdanan sa Ginoo is always good. Makayon ka, kung kalibutan nun, imong utok, mayon ka nga, but Lord, I want more. Mga kaigsunan, kanang more nga imong giingon, lust of the flesh, lust of the eyes na, maunang niyo ka, Lord, I want more. Kanang di ka satisfied ba kung unsay gi-allow sa Ginoo sa imong kinabuhi? Ikaw ra ang naghatag og problema sa imong kinabuhi. Tungod kay wala nimo gi-enjoy kung unsa ang gi-provide sa Ginoo. Ang imong gitanaw katong more. Unsay resulta? Nadaghan ng imong more, nagmore ka na diha. Sige na lang kagbagot-bot sa imong kinabuhi. Kuwang mangyapon. Kuwang mangyapon. Sige lang kagbagot-bot sa imong kinabuhi. Wala kalipay. Pero kung sa dihang gitagaan ka, salamat ani Lord. Bisag kuwang, salamat ani Lord. Yung na ba, kaya naman, ang imong pagsalig na sa Ginoo, and He is always on time. He is always there in the middle of problem. So kung ano pa may problema ho na to, nga secured man ta. Pero nakuha na to mga igsoon. Sama ni Apostle Paul ba? Gitaral na siya. Giatubang na siya ngadto sa kanang magistrates. Kung sa may iyang kanang attitude niya, sigdi lang. Total lang akong safety naman si Ginoo. O tanawa, unsay panggamiton si Ginoo. Hasta ang mga Roman soldiers nga dili man naunta mga luwas mga igsoon, gigamit si Ginoo to secure him. Imagine na nimo unsa ta ka secured mga igsoon. God can use anybody in this world. Siya ang mupili, dili kita. Muna kita'y pabuton mga igsoon, amay kay ta mamili, oy gusto ko Lord kana, gamita Lord kana, Lord kana, inguna na ba? Pero musunod lang kita sa Ginoo mga igsoon, dili ta choosy. Ang atong kinabuhi, juicy. Puno sa panalangin. Kay kani, ug sa pagkaon ug sa prutas pa ni, juicy man ni nga klase kinabuhi. Pressed down, shaking together, and running over. Grabe ha. Pagpanit pa lang sa prutas, nag-agas naman ang juice. Nalimad ka, nagbutang ka sa kanang juicer, mga igsoon, o sa ka-orange, gibutang nimo sa juicer, niabot man siya og kanang hamabaw sa baso. Ano, juice, ano
Yung anak nga klase, mga kuha nga orange, ba asa man napaliton? Yung buhaton nimo, palit ka og kanang orange, butangan na nimo og hose dito, hose. Nya muagas na. Kuyawa na nga orange oy. Istrohon na lang ba? Juicy kaayo. Nindot ang kinabuhi pag ang Ginoo mo ay magbuot. Siya masunod ba? Ephesians chapter 3 verse 20. Ephesians 3:20. Usay maminaw ta mga kaigsunan sa mensahe sa Ginoo, makaingon ta ba exage man namin? Wala exage sa Ginoo eh. Sultihan ti ka, what you exage? Exaggeration sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo sa exaggeration na liman ka nga kanang makaadto kag langit, di ba na exaggeration na para sa uban? Uyawa po ninyo. Sigurado mo. Kaya ikamata ninyo malangit mo. Kinsa man mo nga makasiguro. O di ba exage na para nila? But for us, it's normal. For us, it's true. Tinuod ni, kay nga naman naa sa Bible, gisulti mga kaigsunan. Now, look at Ephesians 3:20. Kung sa sa Bible, now unto Him, that is what? Able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in where? In us. Unsa nga power nga nag-work in us, mga kaigsunan? The power of God who is able. Who is able to do exceeding abundantly beyond what you can think. Muna bitaw, kung ang usa ka Kristohanon, bisan na lang ang pagdamgo, di niya kayang buhaton, mga kaigsunan. Usa may palabuan sa Ginoo sa imong utok nga wa mo gimakitaan. Di ba? So if you can say nga, magpalit mig property sa church, ingon ani kada ko, uy, beyond that. Yung ka nga, palitan ko, may property bisag 100 square meter lang ba? O sa tagaan kasi Ginoo 200. beyond what you can think. Kang kaya nimo ra nga i-express sa Ginoo sa imuhang pagtuo is 100 square meter for the church building, for the church property. Mga kaigsunan, kagamaya po nimo pagtuo. God always go beyond. Beyond sa imong kaya. Kay siya ang taghiya sa tanan, ngano di mo siya kabiyan. Nindot kayo ni nga verse mga igsoon. Kupti ni, memorize ni, unya ikinabuhi ni. Unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Ask or think. According to the power that worketh in us. Now, ang Holy Spirit ni puyo naman sa atong kinabuhi. Working of the Holy Spirit na karon. Pero ang pangutana, naka-work bagyod ang Holy Spirit sa atong kinabuhi? Or ato siyang pasakitan? Ato siyang grieve? Kaya naabiya gisulti sa Ephesians mga igsoon, grieve not the Holy Spirit. Unsa may makapag-grieve sa Holy Spirit, kaya siya kalihok. Parehas sa mga bana ba? Kanang mga bana ninyo, ayaw na sigihag, kanang mandar o butan nimo, ingon na, the more nga sigihan nimo og kanang imong kanang kasaban nimong bana, imong koreksyonan nimong bana, sigihan nimo giyaw imong bana, the more imong bana mugahi na di na mong ganahan. Sige, ikaw na lang. Pero the more nga imong dasigon imong bana, bisag na sayop na imong bana, sige lang, sayop karon di na ka masayop sunod. Nara ko sa imong luyo, dagbunal. Ayaw pagdagbunal. Okay, that is God's design, manggod, God's design. Men are not always right. Men are not always strong. Men are not always good. But if they have a good wife helping them, they will become the best husband in the world. Sultian ta mo. Mao na ang mga bana, they cannot stand alone. And that is why God gave them classmate. God gave them helpmate.
Nga mo aid nila sa panahon nga sila na ay kulang. Kay kulang-kulang maning mga laki ko. We are incomplete without the women. Well, without the wife. Men are not complete. Oy, paminaw mo, oy, mga men, gara-gara punta. Kaya na ko, ang asawa. Di, oy. Magsige na tag hinoktok. Laliman ka. Mo ganay trabaho sa mga bana, hastang brief. Asa na to akong brief? Pero dili na ako ha, kay ako hapsay ka na ako ang mga ako unang balwarte. Laba plansa. Nindot kayo ni natay ka ng asawa nga magpaluyo. Sultihan mo, if you want your husband to win, support them. Pray for them. Help them in the way God wanted you to help your husband. Do not help them because you are good. Do not help your husband because you know more than him. Do not help your husband because you are better than him. Help your husband the way God wanted you to help your husband. The reason why you are with that man, ikaw ra gyapon makabenefit. Sulti ati ka. Kamo ra gyapon mga asawa makabenepisyo. Tungod sa inyong pag-support sa inyong bana. Because it will be God that will make your husband successful. Ang Ginoo mo'y muhimo anak mga igsoon. No? That is the blessing of giving your life to your husband. Di ba? Pero kung imong husband, sigihan mo kuan ikaw. Kada buhat niyag nindot, di gyud nimo kayo ma-appreciate nimo, pero ikabuhat og kanang sayop, grabe ang tanang appreciation nawa. You are destroying your husband and you will be the collateral damage. And not only you, the whole family. Eh, ba, kasabot mo? Wala ka mo mga dalaging ding, pag-practice na mo daag submit. Ayaw mo katon og submission sa dihang naminyo na mo, perting lisura, sultian na mo. Karon pa lang, submit na. Submit na ni mama, submit ni papa, no? Submit ni pastor, submit sa teacher, no? Ayaw submit na ng mga bugoy-bugoy diha. Adto manong ka mo submit dito noon. Authority nimo nga kanang hinatag sa Ginoo, adto ka mag-practice og submission. God's abundant measure. Dili mapildi mga igsoon bisan sa hunahuna lang sa tao. Because God is able to do everything. Everything. Dili ma-imagine sa tao mga igsoon. Ikatulog katapusan. The law of reciprocity. Unsa man ning reciprocity? Na? Unsa man ni siya? Mutual. Kaya bang give and take ba? Give and take. Prosperity follows the law of reciprocity. The measure we use in giving determines the measure we receive. Mao na gigamit sa Ginoo nga principle. God uses people as instrument of blessing. Pero ang iyahang prinsipyo nga gigamit is reciprocal. No, dili nga kanang mura ba og kanang kuan-kuan lang, kanang tag-an lang ba? Tag-an. Di ba? Look at balik ta Luke 6:38 sa katapusan nga bahin. Sa verse number 38 balik ta mga igsoon sa book of Luke chapter 6 sa katapusan nga bahin unsay giingon diha? Shall men give into your bosom? Gamiton sa Ginoo ang mga tao. Unsay sunod? For with the same measure that ye mete withal, it shall be measured to you again. Reciprocal. Mag-agad sa imuhang sukod. Kung unsa ang imuhang gibuhian, diha magkuha ang Ginoo og basihan. Unya, iya dayang aplikaran dayon niya mga kaigsunan sa iyang pagka-giver more than you, iyang punan.
Press down sa iyang measurement lahi manggod, lahi sa atoa. So nigamit tag measurement, pero ang measurement sa Ginoo is above than our measurement. Mao na mga igsoon. So tuguti nga gamitan ako mga kaigsunan og kaning bitawng kanang rapol-rapol ba. Nipalit ka og ticket, hindi biyata mo agree ani, pero illustration lang ba for the sake of illustrating. Nipalit ka og worth 100 para sa presyo nga 1 million. Para sa premyo ba nga 1 million. So, nikuan ka, nibuhi ka og 100. Basin pa lang. Nangyawat ba? Unyag makaigo. Di ba? Daghang kay mga tao nangyawat sa luto, ingon na ba? Sige, pusta. Tag sa kalibo kada adlaw. No? Depende sa gidaganon sa kwarta. Nayuban binuwan. Magsige og gasto dito, wadjud kadaog. Pero kapadayon, mga igsoon, kapadayon, wag yapon kadaog. Natiguan na lang, sige, pinusta, wag yapon kadaog. Pero ang iyang paglaom, bata gyapon. Ang wal niya mabantay, ang samin mga igsoon, nga nagsulti niya, giuban ka na, nangaupaw ka na, hagpay na kag pinusta, wadyo ka kadaog. Gitigom palag to nimo, dato na ka. Pero kapadayon gyapon, grabe kayo ang pagtuo, bata kayo sa tanan. Mga igsoon, diara labaw pa ni mga igsoon, kani tinuod yun eh. Tinuod yun nga kung unsay buhian nimo diha magbasi ang Ginoo ug iyang tubuan diretso. Nganong di ta kabuhi? Kada kong pangutana. Unsa panalitan ni suway? Sige, suwayan tanibe, suwayan tanibe. Pagkuman way ni balik ba? Ay, di na ko, di na tinuod. Pero ang luto, natiguang ka na lang, naupaw ka na lang, gipadayon gyapon nimo. Wa ka nauwaw sa Ginoo. Mas nituo ka atong luto mga igsoon kaysa pulong sa Ginoo nga gitistingan ka, surrender ka dayon. Tanawa na. Uy, daghan ba yung mga tao? Realidad ni mga igsoon, daghan kay mga tao nga ga-maintain og number, bata pa, ulitaw pa, gi-maintain na niya. Na senior citizen na lang, maintain gihapon. Pero makatuman kita sa pulong sa Ginoo niya dili mahitabo ba kung sino nasulat niya kay questionable ang imong pagtuo gitistingan na nimo ang Ginoo tinuod. So, kay gitistingan man nimong Ginoo, gitistingan sa kagbalik. Wa ka kapasan. So wa ka tagai sa Ginoo kay bawang Ginoo ang imo ra gipangita kwarta dili sa paghimaya niya. So wala gialaw sa Ginoo, wala ka bubuhi sa panalangin. He knows everything. So, nakita na tinuod, nihunong ka. Dili na ko. Dili dito worship ang imong pag-uli. Ang imong pag-uli, mura na gihimon imong negosyo ang Ginoo. Bigubihag tubuan nino. Mura sa nagpusta ka dito, mura kang nagpusta luto, mga igsoon, agarbihag tubo, kung makadaog na punta. Di ba? Mura gingalana, mura gihimon imong sugal ang gibing. Mura kag nipusta ba? Mura kag nipusta. Kada offering nimo, may tag, makadaog na ni. Sigurado naman na kung tinuod ang imo kasing-kasing. Pero kay di man tinuod ang imo kasing-kasing, mura na po kag nipusta mga igsoon. Ug di jud ka padag-on sa Ginoo. Kay ang giving di man siya sugal. Ang giving is our way of life. It is God's design. It is God's way to bless His people. So nganong ato manghimo og sugal mga igsoon? Ayaw give because you can receive. You give because you want to worship the Lord, because you believe in His way, because you love God. Mao na siya ang pamaagi mga igsoon. But always remember unsa nga law ang gigamit sa Ginoo. Reciprocal. Mag-agad sa imuha. So, unsa ka klase nga giver, mausad na ipakita sa Ginoo nimo, mga igsoon. In Galatians chapter 6 verse number 7.
Galatians 6:7. Tanawa kung sige ingon diri sa Bible. Ingon sa Bible, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Unsa may tawag nimo ana? Reciprocal. Kung siya mong gibuhian, papi mo daw. Prinsipyo na sa Ginoo. Muna ayaw jud ingna nga grabihas Ginoo man i-provide. Grabihas Ginoo wa man gyud ko panalangin ni. Tapa pangutan na sa na imong kaugalingon. Kay ikaw biya giagad sa Ginoo. Ngano wa magkagi panalanginan. Something is wrong with your giving. No? Maybe the amount, maybe the heart, maybe the desire, maybe the motive. Check up tanan. Puslan man nga muhatag ka, check up tanan mga igsoon nga correct tanan. Ha? Sugod sa numero, mao man ay pinakagamay nimo nga concern, sakto nga numero. Mao na pinakagamay. Hangtod nga moadto ka sa pinakadako nga ang imong tinguha sa paghatag is to worship the Lord. Sa paghimaya sa iyang ngalan. No, dili sa pagdawat unya sa panalangin daghan kaayo tungod kay naghatag ka. That is wrong motive. Di ba? Gusto nimo nga malipay ang Ginoo sa imuha nga kuan mo, grateful ka ba sa Ginoo? Mo na dapat makita niya sa atong kasing-kasing. Kay sayang kayo mga igsoon, nindot kaayo ang design sa Ginoo sa giving. That is the divine law of generosity. Dili nato mausab, dili nato makopya or atong i-innovate, sundon lang yun. Kay divine law maguni. So we cannot change the divine law of generosity. And always remember, it is God, mga igsoon, mo'y nagsugod og hatag. Unsa mang butanga, wa gihatag sa Ginoo nimo. Ha? Unsay naa nimo karon nga dili hinatag sa Ginoo? Kami og nga tempa pastor. Ako sa hunahunahon ay kog dali-dali Ako sa hunahunahon. Noon sa ka? Naabay butang aning kalibutan nga dili iya sa Ginoo? Ayo jud una-una agyod mga igsoon nga naa kay naangkon diha nga ang imong gikuptan ba nga dili gikan sa Ginoo kay iya gyud ni tanan. Bisan pag niagi na og invention nga ang mga tao naanay ngalan sa tao, naanay touch sa tao mga igsoon, bisan pag ingon ana, bisan pag hinaguan na nimo, pinaningkamutan nimo, pinalit na nimo mismo, naghago ka, gipuwawan gyud na nimo, giantusan na nimo, mga igsoon, iagya po nas Ginoo. Kay ang lawas nga imong gigamit, ang kinabuhi nga imong gigamit, ang kusog nga imong gigamit, gikan sa Ginoo. So therefore, tanan nga mamugna sa imong kinabuhi is not yours. Pareha na lagi pamantay kag yuta, nananom ka diha mga igsoon og mangga, no? Kay mito, minchinitas, unsa pa di mo gipananom ka, no? Di na imo. Di na imo. Kay di na imong yuta. Hala, ibta ng kahoy. Tanaw na itong makaibot baka. Bisa pag imo na ino ang kahoy, ako biya, nagtanom nimo, maglakaw na ta. Di na kuyog nimo. Adto na siya sa yuta, mga igsoon. Kinsay tag-iya sa yuta, mao'y tag-iya sa kahoy. Mo bitaw na nagpalit nimo og yuta, wag presyo ang kahoy. Kamantay mo, kinaan na dihadaan, pakapin na. Mo na bulahan kay makapalit kay yuta, kadaghan kayong mga kakahuyan. Kay libre jud na mga igsoon, libre. Di ba? Mahimo na siyang asset sa imong property. Kay daghan kay kahoy sa imong yuta. Mo na siya nakalindot. So, mo sa ni sa atong kinabuhi. Kung unsa may maugmad o maangko nato tungod sa atong pagpaningkamot, dili gyapon ni ato. Ngano? Kay dili kitay tag-iya nato. Mao na tuguti nga
gamito na ko nako nga word mga igsoon, ayaw hilas-hilas. Di gyud ta maghinilas mga kaigsuonan. Basta para sa buluhaton sa Ginoo, ladlad jud ka mga igsoon. No. Sa may buhaton nato, pastor. Oh, mo ni atong buhaton. Sige. Dili kami yon nga yawan, pastor. Mangitay lang pastor, sobra pa mga kaigsuonan kay hasta ka lang imuhang sudan, ino pa sa imong sudan dia. Dani mi dire. Na yung mga pastor ingon na. Na ino na mga kuan ya people adto nga subay pamlansa mo dito bilang harap lan sa panglaba mo. Na yung mga pastor na ilan ako ingon na, kita na ko ingon na. Living like a king. Pero diri ato lagi push mga igsoon sa buluhaton na ta. Oh. So kinahanglan ta ni tabangan nato. Ato i-practice. Di sa na ko na ihikaw ninyo mga igsoon because that is how God blesses His people. Tanan nga buhaton nimo para sa buluhaton sa Ginoo, para sa tigumanan sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo ana. Di ba? Sige mayno sila na nato unsa gibuhat nimo sa man of God kay dako panalangin na. Tanawa na gud sugod sa Old Testament. Si Rahab, unsa may gibuhat niya? Unsa gibuhat niya? Iyang gitaguan ang mga spies para dili madakpan. Unya unsay nahitabo? Di wa siya giapil. Di ba? Sa pagpuon na sa lugar, gisper siya. Tungod sa iyang pagtago, mga kaigsuonan. Di ba? Pero karon ang mga Kristohanon karon, daghang gipang rehab. Wa na pareha ni rehab. Kaya nga naman, ang gitaguan, ang ilang tithes, ang offering, ang ilang time, ang ilang kinabuhi, mo may gipataguan, wa man gisurrender sa Ginoo. Di nga ipang rehab. Daghan mga tao sa Old Testament nga ni serbisyo sa tao sa Ginoo o gipanalanginan mga igsoon, gipanalanginan. No, di na nato na isgutan tagsa-tagsa kay madugay ta. Pero mao gyud kana sa pagkatinuod. No, unsa may kalainan sa mga pastors karon? No? Minus ka na mga pastor nga nag-declare sa ilang kagalingon nga pastor ko. Kay lahi man wa man labot calling man ni ato ang mga kaigsuonan. Kay sa una naman say false prophet. Alam mo na karon, daghang mga false pastors karon. Sa una ganin ay false prophet, false teachers. O, karon pa walay false pastors. Naay daghan. Mao na nga magbantay pud ta. No, magbantay ta ba? Pero para dili ka kanang sure ka ba, ayaw na lang yung pangaway pastor. Kaya di ba makakaibaw, gisay tinuod, gisay di. Gawas na nakaibaw ta nga. Kanina nang hawa diri, kalitlag ka pastor o calling baday na. Bisag asa pa nimo tan-awon, di gyud na calling oy. O calling man ganina, naay gatawag lain. Hawa na mo diha kay himuon ta ka pastor. Hawa na. Oh, andam na imuhang kuan, dapit. Asa kan dapita. Mga igsoon. Bisag kung saan pa nag-promote, dili ko na pastor gyud. Bisag kung saan pa. Di ba nya kamo basig pasuya mo ba? May kuan no katulong hawa dili. Sige nagwali dito, sige nag-adto, pagkanto na dito. Kitapul, patay ka. Di man to pastor, di gina man kaigsonan. Kay ang pagpastor iya sa Ginoong pagtawag. Sultihan mo, ang the best that I can do to you is to prepare you. Buwahan, igabot sa panahon, tawgon ka sa Ginoo, mapadala ka sa simbahan. Kaya di makaipadala, di ka ready. That is the best that I can do. I-prepare ta ka. Sa ganahan ka o sa dili, i-prepare ta mo. Kabantay mo mga men, sa di mo ganahan, pawalihon yun mo. Pero tawgon ka, kadakon akong sala, mga igsoon, ngawa ka na ko andam. Gipili ka man di ay Ginoo. Tanawar ko si Ananias, wag siya mahimo kay gipaatiman si Paul. Si Ananias, kakuyawan ni tawhana.
Kaila ko ni tawana, pero hindi man ang Ginoo na ako'y tuyo ana niya, na ako'y ako lang gamiton. Kung nabay mahimo si Ananias, iya jud gi-prepare. Iyang giandam si Paul, gitudluan niya. Oh, so mo na akong buhaton ninyo, tudluan ta mo, bahala nagdi mo ganahan. Urig, na ay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Inya wati ka na andam. Di ba? Muna, pag extension, kuan mo, extension church, ay magpabadlong dito. Kaya pa mo, duklon sa Ginoo. Kaya manukol gid man ng Ginoo, kaya di man nato ni tiaw-tiawan nagsimbahan gud. Amen? Unya, ato ning hangupon mga igsoon, the law of generosity. Para buhi tatanan, kapamilya, kapuso, kapatid. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this evening. Thank you, Lord, for the message that you have given to us. Salamat kay Lord sa imuhang law of generosity. Diha magyud ni nagikan nimo, Lord. Kay kami isip usa ka yano nga tawo, we don't know how to give. We just want to get. But giving, we don't have that in our heart. Maybe muhatag mi tungod kay ganahan mi muhatag. Pero sa tinud-an lang ang giving, wala gyud na sa tao, dili automatic. Kung salamat kay Lord nga ikaw nagapanday sa among kasing-kasing. Imo ming gitudluan, imo ming giumol nga mahimong generous. So please Lord, tabangi mi nga mo give in me sa imong mga pamaagi. Mo give in me sa imong law of generosity, so that we could be a blessing to others, not thinking of what we could get, but we need to prepare ourselves what to give. Salamat kay Lord sa opportunity, and I pray that in this invitation tonight, may you please, Lord, bless your people to kneel down before you, asking your help na makaangkon yun ang matag-o sa Lord og attitude sa paghatag. Salamat kay Lord, og kini para sa imong himaya, among giampo in Jesus' name. Amen. Amen. Karon imong higayon mga igsoon.